Umiikot ang pelikula sa Great Wall of China, kung saan isang grupo ang hinahabol ng mga mandirigma ng Mongolia. Sila ay mga mersenaryo mula sa Europe na pinamumunuan ni William Garin at Pero Tovar. Upang makatakas mula sa mga kalaban, inutusan ni William ang kanyang mga tauhan na pakawalan ang mga kabayo upang maakit ang mga humahabol palayo, para mabigyan sila ng pagkakataong makatakas at mabilis na nagtago sa isang kuweba. Kinagabihan, habang sinusubukang makarecover mula sa naunang labanan, ang mga lalaki ay nabunyag ng mga mersenaryo na naghahanap ng misteryosong black powder. Pinaniniwalaan na ang powder ay ginagawang apoy ang hangin at kayang pumatay ng napakaraming tao sa isang pagkakataon. Ito ang sandata na pangarap ng lahat. Ang kanilang paglalakbay ay masyadong delikado mula pa noong una, kung saan namatay ang 20 sa kanilang mga kasamahan sa proseso. Si Tovar, na nawawalan na ng pag-asa, ay iginiit na iwanan na ang misyon at bumalik na sa kanilang bayan, ngunit determinado si William na tapusin ang kanilang nasimulan. Nag-imbentaryo sila ng kung ano ang natitira sa kanila at itinapon ang anumang itinuturi nilang wala ng pakinabang kabilang ang isang mabigat na magnet. Gayunpaman, nagpasya si William na itago ito dahil magagamit ito sa paggawa ng kompas. Ilang sandali pa, biglang nakarinig ng kakaibang ingay ang grupo at inatake sila ng isang misteryosong nilalang. Namatay ang ilan sa mga kalalakihan ngunit buong tapang na pinatay ni William ang halimaw at pinutol ang kamay nito. Pagkatapos ay nagpasya siyang dalhin ang naputol na braso, umaasang may makakakilala nito kalaunan. Sa sumunod na araw, nagpatuloy sila sa paglalakbay, ngunit muli silang natagpuan ng mga Mongolian, dahilan para mapilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay. Hindi nagtagal, ang dalawa ay nakarating sa harap ng Great Wall sa labas ng China, at mabilis na pinahinto ng napakaraming palaso mula sa mga Chinese soldiers. Nang wala ng ibang choice, nagpasya si William na sumuko sa mga Chinese sa halip na mahuli ng mga Mongolian, umaasa na maililigtas ang kanilang buhay. Habang dinadala sila sa loob, ipinakita nila ang braso ng halimaw. Nang makita ito, nabigla ang mga sundalo at nagmamadali nilang inalerto ang kanilang mga superior, si General Xiao, Strategist Wang, at Commander Lin, na nakakagulat na nagsasalita sa wikang Ingles. You speak English? Hindi makapaniwala si General Xiao nang malaman niyang inatake sila ng halimaw 2 araw pa lang ang nakakaraan sa kabundukan. Makikita natin na tila alam ng lahat ang pinagmulan nito. Nagsinungaling din si William tungkol sa dahilan ng kanyang pagbisita, at sinabing pumunta siya upang makipagkalakalan, ngunit bigla silang tinambangan. Hindi sa kanya naniniwala si Lin, ngunit pinayuhan siya ni Wang na panatilihing buhay ang mga bilanggo dahil mag-isa nilang pinatay ang halimaw. Naputol ang kanilang pag-uusap nang sumugod ang isang sundalo at ibinunyag na nakakita sila ng mas marami pang mga nilalang na patungo sa wall. Nang walang sinasayang na oras, agad na inutusan ni General Xiao ang hukbo na maghanda para sa labanan, at ang 2 lalaki ay mabilis na dinala sa wall, kung saan malaking hukbo ng mga sundalong nakasuot ng makukulay na baluti ang naka-standby para sa paglusob. Namangha si William nang makita ang kakaibang hukbo, dahil ang lahat ng mga sundalo ay perpektong nagtutulungan sa kabila ng kanilang iba't ibang mga tungkulin, na ipinapahiwatig ng mga kulay ng kanilang armor. Ang namumukod tangi sa iba pang hukbo ay ang mga sundalong naka-asol na armor, na pinamumunuan ni Commander Lin at binubuo lamang ng mga babae. Lahat sila ay nagmarcha patungo sa gilid ng wall at naghanda sa pakikipaglaban gamit ang mga higanteng sibat. Ang lahat ng mga sundalo ay matyagang naghintay sa pagdating ng mga kalaban, at ang kanilang atensyon ay mabilis na napunta sa malayong distansya, habang ang isang kawan ng mga berdeng halimaw ay mabilis na sumusugod patungo sa kanila. Mabilis na inutos ni General Hao na umatake ang mga heavy artillery, at maraming bolang apoy ang itinapon sa himpapawid ng mga napakalaking makina, na direktang patungo sa mga kalaban at lumikha ng dagat ng apoy nang tumama ito sa lupa. Sinimulan na din ng mga archers ang pagpana sa mga halimaw, pinaulanan sila ng mga palaso na tumakip sa kalangitan, na pumatay sa maraming mga nilalang habang sumusugod sila ng walang pag-aalinlangan. Ang mga babaeng nakasuot ng asol na baluti ay nagsimulang tumalon patungo sa mga nilalang, inatake ang mga kalaban gamit ang kanilang mga sibat, habang ang mga lalaki naman ay mabilis silang hinihila pabalik. Sa kabila ng kanilang matinding pagsisikap, marami sa mga sundalo ang napatay ng mga halimaw habang sila ay kinakain ng buhay. Sa lalong madaling panahon, dumating ang reyna ng mga halimaw sa malayo kasama ang kanyang maraming mga bodyguard, upang mas epektibong pangunahan ang labanan. Nakita ito ni Wang at sinabi sa general, na nag-utos sa mga heavy artillery na direktang magpaputok patungo sa reyna, ngunit mabilis na napigilan ng mga bodyguard ang pag-atake, na prinotektahan ang kanilang pinuno sa proseso.
Galit na umungol ang reyna sa mga tao at nagsimulang makipag-usap sa kanyang mga kampon, na inutusan silang baguhin ang kanilang strategy at gamitin ang kanilang mga katawan para umakyat sa pader. Ang mga halimaw ay nagawang makaakyat ng napakabilis sa istruktura, sinimulang atakihin ng mga sundalo, at itinapon sila sa pader gamit ang kanilang hindi kapanipaniwalang lakas. Nang makita ang panganib, desperadong sinubukang makawala ni William kasama si Tovar, at nakakagulat na pinakawalan sila ng isa pang dayuhan na nagngangalang Ballard na agad na pinutol ang kanilang mga lubid. Isang batang sundalo na nagngangalang Peng, ang nakita ang kanyang mga kasamahan na pinatay, at agad na sumugod para atakihin ang isang nilalang sa kabila ng kanyang takot, ngunit madaling napaatras ng higanteng halimaw. Bago pa mapatay ng matakaw na nilalang ang binata, tumalon si William sa ere at kinuha ang isang sibat, sumugod sa nilalang at sinaksak ito sa bibig. Matapos makitang napatay ang napakarami sa kanyang kampon, inutusan ng reyna ang mga nilalang na umatras sa pamamagitan ng paggamit ng soundwave, na nagpaatras sa mga halimaw habang dinadala nila ang mga katawan ng kanilang mga namatay na kasamahan, upang pigilan ang mga tao na malaman ang anuman tungkol sa kanila. Pagkatapos ng kanilang tagumpay, lumapit ang mga Chinese commanders sa dalawang dayuhan. Pinuri ni General Xiao ang kanilang katapangan sa pagtulong sa labanan, at nagpasyang bigyan sila ng tirahan sa halip na ikulong sila. Ang batang sundalong si Peng ay pumunta kay William, at pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanyang buhay. Sa sumunod na eksena, nakausap ni William at Tovar si Ballard, at dito nabunyag na ang lalaki ay dumating din sa China upang maghanap ng black powder 25 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, matapos siyang mabihag, pumirma siya ng isang kasunduan sa mga Inchik upang turuan sila ng Ingles at Latin kapalit ng kanyang kalayaan. Ipinakita ng matanda sa dalawa ang mahiwagang itim na pulbos na kanilang hinahanap, at tiniyak kay William na merong sapat para sa kanilang tatlo. Iminungkahi ni Ballard na umalis sila sa sandaling magsimula ang paglusob, upang makatakas sila habang nagpapatuloy ang labanan. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag sila ni Wang para sa isang agarang pagpupulong dahil may nakita siyang magnet sa loob ng kanilang mga gamit. Naniniwala si Wang na ang bato ang dahilan kung bakit madaling napatay ni William ang halimaw sa kanilang unang pagtatagpo, dahil maaaring nakasagabal ang magnet sa isip ng nilalang. Lumalabas na ang mga halimaw ay tinatawag na Taote, at nakarating sila sa Earth 20 siglo na ang nakakaraan mula sa kalawakan. Mula noong araw na yun, ang mga nilalang ay lumalabas tuwing 60 taon upang umatake mula sa hilaga ng China, at kinakain ang lahat upang mapakain nila ang kanilang reyna para magparami. Ang kabisera ng China ay may 2 milyong tao at halos 300 milya lamang ang layo mula sa pader. Kung ang mga nilalang ay makakakuha ng maraming amount ng pagkain, ang kanilang bilang ay dadami ng husto at kakalat sa bawat sulok ng mundo. Sinubukan ng mga sundalo na manghuli ng Taote ngunit palagi silang nawawala at hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Hindi nagtagal, isang Taote ang palihim na umatake sa mga sundalo, at sa labanang yun, nasugatan ng husto si General Xiao. Bago pumanaw, ginawa niyang commander ng mga sundalo si Lin. Kalaunan, nakatanggap si General Lin ng 900 years old na report mula sa kabisera, na nagdedetalye sa paggamit ng mga magnetic na bato bilang isang paraan upang maitaboy ang mga Taote. Pinaniniwalaan na ang magnet ay ginagawang bingi ang mga halimaw, at hindi rin sila makakatanggap ng mga signal mula sa reyna. Upang subukan ang teoryang ito, iminungkahi ni William na hulihin ang isa sa mga halimaw sa pamamagitan ng pagpapatulog dito. Gayunpaman, labis na hindi nasisiyahan si Tovar sa mga iminungkahing paglahok ng kanyang kaibigan, at ipinaalala sa kanya ang kanilang plano na tumakas kasama ang mga itim na pulbos. Kinabukasan, nagtipon ng mga sundalo para sa isa pang labanan laban sa Taote sa gitna ng makapal na hamog. Sa lalong madaling panahon, nagsimula nang dumating ang mga Taote, at ang mga sundalo ay ipinagtanggol ang wall sa mga halimaw sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang formation. Lumabas sa dingding ang mga higanteng blade at hinati ang mga nilalang, habang ang mga mandirigma naman ay galit na inatake ang mga Taote habang nakikipaglaban sila sa gilid ng pader. Inutos ni Lin na gamitin ang mga harpoons, at ilang mga giant hooks ang nag-launch patungo sa mga kalaban, kung saan tinamaan ng marami sa mga halimaw at binihag sila ng mga chains. Gayunpaman, napagtanto ng mga nilalang ang intensyon ng mga tao na hulihin sila, at sinimulan nilang tanggalin ang mga kawit, at ang lahat ay nakawala maliban sa isa. Kasabay nito, sinubukan ni Ballard na kumbinsihin si Tovar na umalis na sa wall ngayon, ngunit tumanggi ang lalaki na iwan ang kanyang kaibigan.
Pinag-iisipan din ni William ang tungkol sa pag-abandona sa Chinese Army, ngunit sa huling sandali, nagpasya siyang bumalik at tulungan ang mga commander na mahuli ang huling nakakadenang Tautay. Upang ihiwalay ang nilalang mula sa iba, nagpaputok ang hukbo ng maraming bomba sa paligid ng halimaw, na lumikha ng isang field of flames na pumalibot sa buong lugar. Nang ma-realize na hindi na magtatagal ang mga chains, pumunta si William sa ibaba at natagpuan ang halimaw na walang malay sa lupa. Itinali niya ang nilalang upang makuha ito, ngunit mabilis siyang inatake ng mga kalaban habang sinusubukan niyang iligtas ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, nakaligtas ang ating bida sa pananambang nang biglang nagpakita si Tovar, na iniligtas si William sa proseso, at sinisi ang kaibigan sa hindi niya pagsunod sa kanilang mga plano upang makatakas. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang mga halimaw ay nagsimulang lampasan ang pader ng apoy at pinalibutan ang mga lalaki ng napakaraming bilang, ngunit ang mga Chinese Army ay nagawang makapagpaputok ng maraming bomba sa lokasyon, na pumatay sa maraming Tautay at nailigtas ang buhay ng 2 lalaki. Pagkatapos ay mabilis nilang inilagay ang higanteng hayop sa loob ng isang hawla at nagsimulang mag-eksperimento sa mga epekto ng magnet sa nilalang. Nang lumapit si Wang sa halimaw dala ang bato, tuluyang tumigil sa paggalaw ang nilalang, na nagpapatunay sa mga epekto ng magnet. Hiniling ng isang envoy na dalhin kaagad ang Tautay sa emperador sa kabila ng pagprotesta ni Wang, ngunit ang utos ay nanggaling mismo sa hari. Samantala, nagpasalamat si William kay Tovar ngunit kinumpronta siya nito sa pagsantabi niya sa kanilang layunin na magnakaw ng black powder. Ipinaalala niya kay William na siya ay isang magnanakaw, isang sinungaling at isang mamamatay tao. Matapos umalis ang envoy sa wall, nakita ng hukbo ang higit pang mga paggalaw mula sa mga halimaw sa pundasyon ng pader. Dahil dito, nagsimulang mag-imbestiga ang hukbo at pumunta sa ibaba upang suriin ang sitwasyon. Sa kanilang pagkabigla, ang mga nilalang ay naghukay ng isang higanteng butas sa ilalim ng pader. Ngayon, papunta na sila sa kabisera. Samantala, nahanap na ni Tovar at Ballard ang black powder na nakatago sa mga dingding. Dahil busy ang mga sundalo, ginamit nila ang ilan sa mga ito upang gumawa ng lagusan sa silid kung saan nakaimbak ang karamihan sa mga pulbos. Ang kaguluhan ay umakit sa atensyon ni William at nalaman niya na ang dalawa ay nagpatuloy pa rin sa pagnakaw ng black powder. Hinimok niya silang tumigil, dahil gusto niyang manatili ang kanyang kaibigan at lumaban para sa mas malaking layunin. Gayunpaman, tumanggi sila, at sa halip ay pinatumba si William, bago tumakbo palayo. Sa kabilang banda, nagpasya si Lin na magtungo sa kabisera gamit ang mga hot air balloon, upang ipagtanggol ang emperador. Gayunpaman, bago pa sila makapagsimula sa kanilang paglalakbay, nalaman niya ang tungkol sa pagtataksil ni Tovar at Ballard. Sa sobrang galit, inakusahan niya si William ng pakikipagtulungan sa dalawa, at sinabi na siya mismo ang papatay sa kanya kung hindi lang siya general. Gayunpaman, si Peng, na nasaksihan ng buong pangyayari, ay umabante at ipinahayag na sinubukan talaga ni William na pigilan ng dalawa sa pagkuha ng black powder. Gayunpaman, ikinulong pa rin ni Lin si William, bago nagtungo sa kabisera kasama ang kanyang mga tauhan. Nagpadala rin siya ng mga sundalo upang hulihin si Tovar at Ballard. Samantala, habang naglalakbay sa disyerto ang dalawa, trinaydor ni Ballard si Tovar, at iniwan siyang stranded sa gitna ng disyerto. Sa kabilang banda, isa-isa nang lumipad ang mga sundalo sakay ng hot air balloon patungo sa lungsod. Kasabay nito, pinalaya din si William at sinabihan siyang bumalik na sa kanyang bayan at balaan sila tungkol sa paparating na panganib. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis at sa halip ay nagpasya siyang labanan ang mga halimaw. Nang malaman na ang tanging paraan upang iligtas ang mundo ay sa pamamagitan ng pagpatay sa reyna, sumakay din siya sa isang hot air balloon at umalis patungo sa kabisera. Sa ibang lugar, nahuli si Ballard ng mga bandido at ginawang hostage. Kinagabihan, habang sinusuri nila ang kanyang mga gamit, aksidente nilang nasindihan ang itim na pulbos. Sa kasamaang palad, ang powder ay agad na sumabog, na pumatay sa lahat ng nasa lugar. Sa kabisera ng lungsod, habang nag-eeksperimento sa halimaw, ang bata at walang muwang na emperador ay inalis ang magnetic na bato ng 1 segundo, na naging dahilan upang magising ang Tautay. Sa huli, nakontrol din niya ang sitwasyon, ngunit sa oras na yun, huli na ang lahat dahil ipinatawag na ng nilalang ang libu-libong Tautay sa lokasyon nito. Sa lalong madaling panahon, ang karamihan sa lungsod ay sinalanta ng mga nakamamatay na hayop. Gumamit si Lin at ang kanyang grupo ng mga hot air balloon para labanan ang mga Tautay sa lungsod, ngunit ang mga lobo ay nagsimulang mag-apoy, na nagpadala sa ilang mga sundalo sa kanilang kamatayan.
Halos makatagpo na ni Lin ang katulad na kapalaran, hanggang sa dumating si William sa tamang oras upang iligtas siya. Sa muling pagsasama ng dalawa, napansin nila ang reyna na napapaligiran ng libu-libong mga tautay. Sa sumunod na eksena, nakatagpo ni Lin at ng iba pa ang emperador at nagpropose ng plano na gamitin ang nahuling tautay para patayin ang reyna. Sumang-ayon dito ang emperador at itinuro sila sa halimaw na nakalagay sa dungeon. Doon, tinalian ng grupo ang hayop ng mga pampasabog at binigyan ito ng karne upang dalhin sa reyna. Sinubukan nilang tumakas sa underground canal para maiwasan ang gulo, ngunit biglang sumulpot ang isang tautay at nahanap sila ng iba pang mga halimaw. Dahil wala na silang oras, walang pag-iimbot na isinakripisyo ni Peng ang kanyang sarili, na naging dahilan para maipagpatuloy ng iba ang misyon. Ngayong wala na silang oras para magluksa, mabilis na binuksan ni Wang ang pinto sa labas at pinakawalan ang halimaw na may nakataling mga bomba. Agad na nagising ang nilalang pagkatapos maalis ang magnet, at tulad ng kanilang plinano, sinimulan nitong kainin ang ibinigay na karne at tumakbo sa labas upang subukang ibigay ito sa kanyang reyna. Samantala, sina William at Lin ay umakyat sa tore para patayin ang reyna, habang si Wang naman ay nagbantay sa ibaba gamit ang magnet. Nakakuha si William ng magandang aim mula sa itaas at nagpaputok ng rocket sa reyna, ngunit tinakpan siya ng mas malalaking bodyguard na may mga makapal na kaliskis, na nagpaalerto sa mga halimaw sa proseso. Hindi nagtagal, sinugod ng mga halimaw ang tore at sinimulang atakihin si Wang na nasa ibaba, ngunit nagawa niyang ihagis ang magnet patungo sa kanyang mga kasamahan, bago siya nilamon ng buhay. Dahil kakaunting oras na lang ang natitira, nakaisip si William ng isang ideya. Dahil ang magnet ay kayang pigilan ng mga nilalang, gusto niyang gamitin ito para ihiwalay ang reyna. Kaya naman, ihinagis niya ang bato patungo sa reyna, at kasabay nito, naglunsad si Lin ng palason na merong bomba. Sa kabutihang palad, gumana ang plano, at sa wakas ay na-breach ng bomba ang seguridad ng reyna at sumabog, na tuluyang pumatay sa libu-libong mga tautay. Makalipas ang ilang araw, bumalik si William sa Great Wall, at natagpuan ang kanyang kaibigan na si Tovar na nakakulong sa isang holding cell, pagkatapos siyang mahuli ng Chinese Army. Sinabi niya sa kaibigan na binigyan siya ng emperador ng isang choice sa pagitan ng buhay ni Tovar o ang mga black powder, ngunit mas pinili ni William na iligtas ang kanyang kaibigan matapos ma-realize na ang pagkakaibigan nila ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Please tell me you chose the powder. Matapos magpaalam kay General Lin, lumingon si William dahil pakiramdam niya ay babalik siya sa lugar na ito sa hinaharap, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.